Joseph Estrada enjoyed huge popularity at the start of his term. Then came the corruption scandals that led to the end of his presidency. Noong Enero 2001, muling nasaksihan ng Pilipinas ang kapangyarihan ng mamamayan. Hindi tayo papayag, mga kababayan! Sa kabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala bilang EDSA, isang bagong yugto ng kasaysayan ang isinulat. Ito ang kwento ng EDSA People Power Revolution 2, isang kilusang nagpapatalsik sa isang pangulo at muling nagtanong, ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng bayan? Will you resign? Why would I resign? Am I guilty? I'm not sure, sir. Did you take the money? Of course not. Sa gitna ng kanyang termino, naharap sa matinding kontrobersya si Pangulong Joseph Estrada. Mga paratang ng korupsyon, How corrupt this government is, how corrupt Mr. Estrada is. iligal na sugal, Police General Romeo Maganto explains how wetting works. at maling paggamit ng pondo ng bayan na unti-unting bumalot sa kanyang administrasyon. Dahil dito, isinulong ang isang impeachment trial, isang proseso na inaasahang maglalantad ng katotohanan. Yes, and that man beside the wall. Ngunit noong Enero 16, 2001, isang desisyon ang nagpabago sa lahat. Tumanggi ang Senado na buksan ang mahalagang ebidensya, ang tinaguriang second envelope. 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng kasaysayan. Nag-walk out ang mga prosecutor at sa labas ng bulwagan, nagsimula ang galit ng mamamayan. Isa-isang nagtipon ang libo-libong Pilipino sa EDSA. Mga estudyante, manggagawa, profesional, lahat ay nagkaisa sa iisang panawagan. At ito ay ang katotohanan at pananagutan. Because this country is really going down into the pits. We don't have any hope unless our president steps out of office. Muling nanawagan ng simbahan. Sa pangunguna ni Jamie Sin, hinikayat ang mga mamamayan na magtungo sa EDSA, hindi para sa gulo, kundi para sa mapayapang pagbabago. Habang lumalaki ang protesta, isang mahalagang pagbabago ang naganap. Ang ilang bahagi ng militar at pulisya ay umatras sa suporta ni Estrada. We are withdrawing support from the incumbent president. Sa halip ay pinili nilang panigan ang mamamayan. We will support the assumption into office of the constitutionally mandated successor, the Vice President. Ang kapangyarihan ay unti-unting lumilipat at noong Enero 20, 2001, natapos ang 4 na araw na matinding tensyon. Sa halip mali sa pwesto si Pangulong Estrada, sa parehong araw nanumpa bilang bagong Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo. Bagong leader, bagong simula. Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Ngunit hindi lahat ay nagdiwak. Para sa ilan, ito ay tagumpay ng demokrasya. Isang patunay na buhay pa rin ang diwa ng people power. Iyak ko si ay napaiyak din ako. Ngunit para sa iba, ito ay nananatiling kontrobersyal. Isang tanong na hanggang ngayon ay pinagtatalunan. Ito ba ay tunay na boses ng bayan o isang laro ng kapangyarihan? Ako po'y pinagawan ng pwesto bilang Pangulo. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, ngunit nananatiling buhay ang alaala ng EDSA People Power 2. Isang paalala na sa bawat krisis, may boses ang mamamayan at sa bawat boses, may kapangyarihang magbago ng kasaysayan. Dahil sa huli, ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa kanyang pinuno, kundi sa kanyang mga mamamayan. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak.
bayan pa kayang sakdal nila.